Okay, ang pinag-uusapan po ngayon ay ang malapit na raw po ba tayo sa beast system? O may dalawang ano yan kategorya. Unang-una, ano ba yung kasalukuyan at ano ba yung darating? Ayun lang yung kategory dito eh. Sige, tingnan po natin. Sa kasalukuyan po. Oh, kasi baka malito po yung iba, kaya binigyan ko ng categories, no? Baka sabihin nila nasa beast system na tayo dahil tribulation na. That is wrong. Dahil yan, pangungunahan ko na. May nagtanong sa akin, are we closer to the beast system? Sabi ko, dalawang kategorya ang isasagot ko dyan. Yung ngayon at saka yung darating na tribulation. Para mabigyan diin ko sa inyo na wala pa tayo sa tribulation. Mahirap na kasi, baka nagsabi akong beast system. Di tribulation na, yun ang iisipin. So magkakalituhan, no? It's not about a matter of doctrine, my friends. It's about knowing the truth, what the Bible really is saying. Hindi tayo pwedeng lumiko dahil ang Bible po napakalinaw, no? Yung mga children of God will never experience the wrath of God. How come? Na, di ba, lahat na nga ng kasalanan natin pinatawad na. Past, present, future. And yet we are going to experience it. What is the meaning of the blood of Jesus Christ then? If we is still going to experience it, it doesn't make sense. It doesn't mean any sense. Kaya hinati ko, no, itong panahon natin, church age, at sa darating. Okay. Sa panahon po natin ngayon, nakikita po natin, may mga gumagamit na po ng cashless society. May mga gumagamit na po ng cashless na pamamaraan of payment, no? Hindi pa natin pwedeng sabihin na cashless society all over kasi meron pa rin gumagamit ng pera. Naalala ko po kahapon nag-withdraw na naman ako ng pera dahil kailangan, di ba? So gumagamit pa rin tayo ng physical o yung papel na pera o ano pa man ang tawag mo diyan. Basta physical na hawakan. So wala pa tayo dun sa totally cashless. Pero may mga bansa na talagang nandoon na po talaga. No? Nandoon na po at kanila na pong ginagamit. Especially po sa Europe. Sa Europa. No? At ano pa? Yung one world government. Madalas po natin itong nasusumpungan na sinasabi nung iba, si ganito, si ganyan. Nagpapangalan ba? Siya ang Antikristo, siya ang gano'n. Hindi po ganoon. Mali po yun. Tignan na lang po natin yung katotohanan ngayon, church age. Ano ba ang nangyayari ngayon patungkol dito kung saan pwede mo itong ipasok, no? Kung saan pwede mo itong i-connect. Okay. Nakita lang po natin na marami pong tao ngayon, o marami pong mga leaders ngayon ang sumasama doon sa Abraham Accords. Hanggang doon lang po muna tayo. At alam natin si Pope Leo, meron po siyang mga agenda na lahat, kung maaari, hanggat maaari, kung pwede sana, lahat ng mga leaders ay magkaisa o magkasundo under one faith. So, bahala na po kayo, iwan ko na sa inyo, no? Church age yan, ha? Ano pa? Yung paglabas ng mga UFOs. Okay? Dahil, ano naman ang pangailangan ng UFOs sa darating na tribulation? Malaki po. Tingnan po ninyo, pagkadagit ng Panginoong Hesukristo sa atin, na rapture na po tayo, mawawala tayo dito. Millions of people will vanish in the face of the earth. So, those left behind will wonder, what happened to this? Praise the Lord, hallelujah people. Nasaan sila? Napunta saan? Ayun. Lalabas yung Antichrist at sasabihin niya, kinuha nitong mga UFOs, aliens, sumakay sa flying saucer o ano pa man yung saucer na yan. Oh. Alam niyo parang si E.T. yung tut, ganon. Kinuha sila ng ganon, sasabihin niya. So, nakikita niyo po yan. Okay, papaliwanag ko po sa inyo. Ngayon po, church age, nakikita na po natin ang mga ito visible na. Pero wala pa po yung total control na tinatawag. Dahil yung total control, makinig pong mabuti, importante po ito, sa Antikristo lang yon pagdating po niya. Pero, hindi ba kayo nangingilabot? The stage is set. Mga kaibigan ko,
The stage is really, really set. Yung sa currency ng pera, may gumagamit na ng iba cashless, di ba? May idea na tayo kung ano yan. Cashless society, may idea na tayo kung ano yan. One world religion, may idea tayo kung ano yan. Disclosure ng mga UFOs, aba. Minsan nga, kabi-kabi lang ang balita. Nandiyan na po nakahanda na po mga kaibigan ko. Ano pang gusto po ninyo? Yan pong tatlong yan ang major na gagamitin ng Antikristo. Pero sa tatlong ito, yung one world religion ang magiging pinakatikat niya sa control. Ha? O nga naman, pag na-control na lahat, iisa na lahat, magbibigay na siya ng demand. Matatakan lahat under His name. Ito po yung 666. Nandito na ba ito ngayon? I don't think so. Wala pa po. Kaya nga po sabi ko, may nagtanong nga sa beast system na ba tayo? Kasi pag sinabi ko, oo, may beast system ngayon, aba, sasabihin ng iba tribulation na, which is wrong. Hindi pa po tribulation ngayon. Patikim pa lang po yan. Oh, malamang dito lang po nyo naririnig sa akin yan. Patikim, patikim, patikim. Patikim. Foretaste. Yun po ang talagang alam ko na nakikita kong ayan. Kasi hindi pa po, hindi tribulation ito. Kung ganito, halos hindi ka na magkanda o gaga, hindi ka na, yes. Don't get me wrong ha, marami pa pong ibang mangyayari sa tribulation na nangyayari na ngayon. Pero yung tatlo lang po kasi nandyan yung emphasize ng control eh. Ulit ko yung tatlo, yung cashless society, one world religion, ito yung pinaka-importante dyan. Tapos itong UFO. Ayan ang mga gagamitin ng Antichrist kasi. Patibong niya yan para mapapasok ang mga na-left behind, di ba? Pero yung mga malakas na lindol sa Venezuela, ano pa, namula ang langit, kandilaso, kanila, pero ang totoo, may ibig sabihin yan biblically. Kasi bilang mga Kristiyano, titingnan natin ito sa aspeto ng salita ng Diyos at hindi sa aspeto ng science. Which is good. Science is good dahil ang science, ito yung to see is to believe. Oh, pag nakita na, science, may mga logical na explanation dyan. Di ba? May mga explanation sa lahat, ganyan na science. Pero ang faith kasi, nag-ooperate ito sa puso. Alam mong totoo siya, pero hindi mo nakikita. Kaya sabi ng Panginoon kay Tomas, ano Tomas, naniniwala ka na ba na nabuhay ako? Sinasabi na nga nila sa'yo kahapon ng isang linggo, hindi ka naniniwala. Naniniwala ka na ba? Nakita mo na ako? Sabi ng Panginoon, blessed are they who don't see me but believe. Mas hindi nila ako nakikita, naniniwala sila. At ito yung generation natin ngayon. We are very blessed. Huwag mo sasabihin very lucky. Walang lucky sa Bible ha. May mga Kristiyano ko narinig, we are lucky. Ano yung lucky sa Tagalog? Maswerte. Wala pong ganun sa Bible na Kristiyano. Blessed ang Kristiyano. Okay? Correction. Walang lucky sa Kristiyano. Walang swerte. Ano yan? Hindi ganun ha. So, sa atin po, we are blessed. Generation natin yan. Yung panahon ni Jesus Christ, nakita siya ng mga tao, sinisiksik siya ng mga tao because He was very popular as a person during that time. Pero karamihan na nakikinig sa kanya ron, gusto lang makita siya kasi, parang si Zacchaeus. Pero si Zacchaeus, nagkaroon siya ng isang conversion, nakakaiba, dahil may nakita siya sa Panginoon. Okay? Zacchaeus, come down from there. Mula dun sa puno ng sikamora, pinababa niya, tumuloy ang Panginoon sa bahay niya. Alam naman niyo yan. Diba? Kaya gusto ko po sabihin po sa inyo, itong generation natin, mapalad tayo kahit hindi natin nakikita si Jesus. Alam natin nandyan siya. At anytime, darating na po siya. Yan ang pangako niya, yan ang magaganap, yan ang mangyayari despite ng ano pa man. Tignan po ninyo ngayon itong Strait of Hormuz. May gulo na naman sa Iran at US. Diba sabi niya nagkaroon ng peace? Well, wala pong peace. Walang peace. True peace will only come when the Prince of Peace will come on earth, si Jesus Christ. Kasama po tayong mga believers niya sa kanyang millennial reign. Kayo buhay ka-good vibes na. Kung hindi pa, maging ka-good vibes na by clicking this subscribe button. Yan sa baba, pakiclick po yan sa baba. Yan, Tapos, share this video. Share Jesus, His grace, His love. Good morning, a blessed Saturday morning. Thank you. God bless.